Pag-focus tayo ngayon sa usapin kaligtasan. Ano ba ang teaching ng Seventh-day Adventist tungkol sa salvation? Ginagamit po ng church ang Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa magitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. So dito malinaw na ang pagtuturo ni Apostol Pablo, mga kapatid, we are saved by grace through faith. Napapagkamalan tayo ng ibang pananampalataya, salvation by works. Kasi nga may mga Adventist na hindi tama ang itinuturo. Ngayon, tingnan mo. Sa Galatians chapter 1 verse 8, ito. Natapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Sabi ni Apostol Pablo, sino nagsalita sa Efeso? Si Apostol Pablo. Saan daw maliligtas ang tao? Sa biyaya, sa magitan ng pananampalataya. Kung mayroong magturo na iba ang doktrina, sabi niya, itakwil. Ibig sabihin, kung may magturo at marinig kayo kahit na kasama natin na sinasabi, kailangan nating gumawa para maligtas. Ang sabi ni Apostol Pablo, ibang ebanghelyo yan. Huwag nating tatanggapin. Kailangan yan ay itakwil. Okay, magandang araw po sa kanilang lahat o gabi. Saan man pong panig kayo ng mundo naroroon, naway ang pagpapala at ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos ang inyo pong nararanasan. Sa mga pagkakataong ito, samantalang kayo po ay nakatunghay sa munting programang ito ng inyong lingkod. Sa ganito pong pagkakataon ay hindi ko po maiwasan ang magbigay ng reaksyon sa mga ganyang uri ng pangangaral. Bilang kaanib din ng iglesyang kanyang kinaaniban, ay ako po'y naniniwala na kapag ang usapin ay kaligtasan, ay nakikita natin na hindi totoo yung kanyang itinuturo. Ginamit po niya yung talata ng aklat na sinulat ni Apostol Pablo. Ang kapitulo po ay 2, 8 at saka 9. Alam po ninyo, bago tayo magpatuloy, gusto ko pong bumasa sa inyo ng talata na kumbagay paalala ni Apostol Pedro sa mga sulat ni Apostol Pablo. Dito po sa ikalawang Pedro kapitulo 2 o kapitulo 3, talatang 16. Ang sabi ni Apostol Pedro po ay ganito: gayon din naman sa lahat ng kaniyang mga sulat. Ibig sabihin ni Pedro ay sa lahat ng mga sulat ni Apostol Pablo na dooy sinasalita ang mga bagay na ito. Na dooy may ilang mga bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaalam at mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Ang sabi ni Apostol Pedro sa sulat ni Apostol Pablo, doon mayroong mga bagay na mahirap unawain, na isinisinsay naman ng iba o iminamali sa ikapapahamak din naman nila. Katulad po nito, yung pagkagamit niya ng Efeso 2, 8 hanggang 9.
Ang kanyang konklusyon ay ang tao hindi na kinakailangan gumawa para maligtas. Di ba maliwanag yung kanyang konklusyon? Kapag ganyan mayroong nagturo, kahit pa kasamahan natin, na kailangan mong gumawa para maligtas, yun daw po ay ibang ibanghelyo, dapat daw ay itakwil. Inyo pong bulay-bulayin yung Efeso 2, 8 hanggang 9. O kahit yung buong kapitulo pa ng kapitulo 2. Or kahit yung buong Biblia pa. Wala po kayo doon makikitang sentido, essence, diwa. Na nagtuturo na ang tao ay hindi na kailangang gumawa upang maligtas. Wala pong ganong turo sa Biblia. Ay yung kapal pong yan ng Biblia. Yan ay kaya pinahintulutan ng Diyos na makaabot sa ating kapanahunan. Ang itinuturo po diyan ay kung ano ang iyong gagawin bilang tao para ikaw ay makaiwas o maligtas doon sa apoy ng impyerno. Ay kung wala ka na palang gagawin, ano pang saysay niyan? Ay ligtas ka na pala. Ngayon, sabi niya, kung merong magturo na dapat ka pang gumawa para ikaw ay maligtas, dapat anya yun ay matakwil. Huwag tanggapin, huwag paniwalaan. Yun daw ay ibang ibanghelyo. Ay ganun bang turo si Apostol Pablo? Ibang ibanghelyo ba yun kapag ka nagturo kang meron kang dapat gawin? Upang ikaw ay maligtas o magkamit ng buhay na walang hanggan? Walang ganung itinuturo si Pablo. Yun ay bunga lamang ng kanilang mga maling pagkaunawa. Balikan po natin yung talata. Aklat ng Efeso 2:8. Ito po ang pagkasabi. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Dalawang talata. Ang konklusyon, huwag ka nang gumawa. Meron bang nabasa ka doon na huwag ka nang gumawa? Walang ganong itinuturo si Apostol Pablo. Bagkus ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa inyong sarili, hindi rin sa pamamagitan ng inyong mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Walang sinabing hindi ka kailangan gumawa para ikay maligtas. Alam po ninyo, ang kanyang ginagawa ay pretext, hindi yung ayon sa context. Ang pretext po ay isang paraan ng pagbasa ng banal na kasulatan na kumbagay dadampot ng isa o dalawang talata, pagkatapos ay magpapaliwanag na o mag-i-explain na ng kung ano ang nilalaman ng kanyang kaisipan. Ay okay lang yon kung ayon sa konteksto. Pero mapanganib po yung kasi ang ginagawa ng iba ay tinatabunan nila yung katotohanan nung kanilang mga kasinungalingan. Itinatago nila ang katotohanan ng tunay na sentido, ang tunay na mensahe ng talata sa pamamagitan ng pagbibigay ng sariling haka, sariling opinyon doon sa talatang kanilang binasa. Iba doon sa context.
sa pag-unawa sa tamang konteksto. Ano po? Kaya yung kanyang ginawa, pretext po yun eh. Bumasa ng 2 talata, pagkatapos inilagay yung kanyang maling haka. Hindi ka na niya kailangang gumawa. Kung saan, walang ganong itinuturo si Pablo. Walang ganong itinuturo ang mga talata. Una, ano bang kaligtasan ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo? Anong gawa ang tinutukoy ni Apostol Pablo? Na ang sabi niya, hindi ka naligtas dahil sa gawang yaon. Pag inyo pong pinag-aralan ng konteksto, talatang 11, 12, 13, 19, makikita po ninyo ang layo ng binabanggit ni Apostol Pablo. Ang kautosang tinutukoy doon o ang gawa na tinutukoy doon na hindi ikaliligtas ng mga tao ay yung kautusan ng pagtutuli. Kasi yan po'y patungkol doon sa mga hintil na hindi tuli. Yun. Sila'y naligtas hindi sa pamamagitan ng gawa ng pagtutuli. Hindi naman sinasabi doon na hindi ka na dapat sumunod sa kautusan. Kinakapit nila, pagkarakay sasabihin, nakita ninyo, ang tao'y hindi na kailangang gumawa o hindi na kailangang sumunod sa kautusan. Yun na ganun ay kinakapit eh. Ano? Hindi niya kayo naligtas sa kautusan. Ano bang kautusan nang hindi mo kaliligtas? Yan yung mga ceremonial law. Kapag yan ay ginagawa mo pa nga sa panahong ito, ay hindi ka maliligtas doon. Kasi tapos na po yun eh. Partikular yung pagtutuli. Kasi ang usapin po ng unang iglesia ay yung bagay na yan. Ang gusto ng ibang Hudyo, ang mga hintil na nagsisampalataya kay Kristo ay tuliin pa. Ang sabi naman ni Pablo, hindi na kailangan. Kasi kung tutuliin nyo pa yan, nawawalang kabuluhan ng biyaya ni Kristo. Yan. Kaya sabi niya, kayo'y nangaligtas hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Hindi sa pamamagitan ng mga pagtutuli na yan. At ano yung kaligtasang tinutukoy doon ni Pablo? Kaligtasan ba doon agad sa apoy ng impyerno? O pagkarakay sila'y nasa langit na kaagad, o meron na kaagad buhay na walang hanggan? Hindi ganon, mga minamahal ko mga kapatid. Ang tinutukoy ni Pablo sa Efeso 2, 8, 11, 12, 13 at 19, kahit sa buong kapitulo, ay pagkahango ng mga hintil sa kanilang kalagayan bilang mga hindi tuli, walang pag-asa at walang Diyos. At sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, ay inianib, inihugpong sa sangbahayan ni Israel. Basahin ko po sa inyo ang katunayan ng aking sinasabi. Balikan natin yung 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. 11, kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong unay mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli na yaong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Yan ang kalagayan ng mga hintil. Di yan sila hinango, di yan sila iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ng pananampalataya. Hindi dahil sa gawa. Anong gawa? Hindi dahil doon sa kanilang mga pagtutuli. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Diyan ang problema ng hintil. Diyan sila hinango. Talatang 13, datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo,
ay inilapit sa dugo ni Kristo. Nalalayo, hindi tuli, walang Diyos, walang pag-asa, hiwalay sa tipan, hiwalay kay Kristo. Ang sabi roon, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo'y inilapit, inianib sa kanyang bayan. Talatang 19, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa. Anong ibig sabihin? Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, hindi na sila itinuring na hintil. Hindi na itinuring na hindi tuli. Hindi na itinuring na taga-ibang lupa, umang lalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Yun ang kaligtasang tinukoy ni Pablo sa Efeso 2:8-9 na hindi dahil sa gawa o hindi sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, kundi dahil sa biyaya. Alin yung gawa? Hindi dahil sa kanilang mga pagtutuli. Hindi naman po yan nagtuturo na hindi mo na kailangang sumunod sa 10 utos ng Diyos. Walang ganong itinuturo si Apostol Pablo rito. Huwag nyo kagad ikakapit yung pagka nakabasa kayo ng kayo'y naligtas, hindi sa pamamagitan ng inyong gawa, hindi sa pamamagitan ng kautusan, iniligtas na kayo ng biyaya. Hindi po yun nagtuturo na kayo hindi na kailangan sumunod sa kautusan ng Diyos na 10 utos. Walang ganong itinuturo ang Biblia. Kapag ang usapin ay kaligtasan dun sa apoy ng impyerno, o kaligtasang pagkakamit ng buhay na walang hanggan, huwag kayong maniniwala doon sa sinasabi nila na hindi mo na kinakailangan gumawa. Yun po'y pandaraya. Malaking kasinungalingan po yun. Hindi po totoo yun. Kayo po'y dinadaya ng ganong mga ngaral. Sa buong Biblia, partikular diyan sa Efeso 8 o 2:8-9, patuloy. Hindi po nagtuturo si Apostol Pablo diyan na ang tao'y maliligtas na ikaw ay hindi susunod sa kautusan ng Diyos o hindi ka gagawa. Walang ganong itinuturo diyan. Ang gawa na tinukoy diyan na hindi kaliligtas ng tao, yung mga seremonyal na gawa, yan, partikular yung pagtutuli. Ang kaligtasang tinukoy diyan mula sa pagiging hintil ay inianib sa Israel. Ay bakit kailangang ianib sa Israel? Ay, malibang ianib sila sa Israel, malibang sila'y maging Israel sa Espiritu, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ay wala po silang pag-asa. Kasi ang itinayong iglesia ng ating Panginoong Hesus ay ang Israel. Pawang Sabbath keeper yan. Ang tunay na iglesia ay mga taong sumusunod sa kautusan ng Diyos. Sa kanila ibinigay yan. Kaya malibang maianib diyan, ay wala kang pag-asa. Ay, alam niyo mga kapatid, naalala ko, ito sa kauunawa ng mga nagtatanong sa akin diyan sa social media, sa Facebook, sa aking mga post. Mahirap ding magta-type pero alam niyo po, tinatyaga ako sapagkat ang aking layunin ay maipaunawa sa kanila yung tunay na turo ng ating Panginoong Hesus. Katulad ng nasabi ko, kailangan sila'y maianib doon. Ang hintil ay kailangan maianib doon sa tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ko po, naalala ko yung karanasan ko nung ako po'y bago pa lang Seventh-day Adventist. Ako po'y dinayo dito ng mga iglesia ni Cristo. Ang unang pumunta ay mga diakono, and pangalawa nilang punta ay mga ministro na pala yung aking mga kausap. Alam niyo naman, ang mga yan, pagka dumalaw, ang agad nilang dala ay
ipapakilala yung kanilang iglesia, yung iglesia ni Kristo, na lumitaw dito sa Pilipinas noong 1914. Nang sabi kaagad nila sa akin ay, kailangang umanib ka doon dahil yun ang tunay na iglesia. Ngayon, palibasa ako na po kahit bago pa lang, nakabasa o naturuan naman noong mga layman na Seventh-day Adventist na nangaral dito sa akin. Kaya natatandaan ko rin yung kanilang mga turo. Sabi ko sa kanila, alam mo Brad, yung sinasabi mong yung iglesia ninyo ang ililigtas, hindi po yung totoo. Kasi bago pa yung 1914, bago pa yung iglesia ni Kristo, ay meron na pong umiiral na iglesia. Kaya lang nga namang hindi yun iligtas ng Diyos. Ano? Sabi niya, wala pa. Sabi ko, kung may babasa po ko sa inyo na meron na eksistidong iglesia, kahit sa Old Testament pa, ay di, sabi niya, di basahin natin. Sabi niya. Ay di binigay ko po yung talata. Yung Gawa 7:38. Yan yung mga nakasulat doon. Ito yaong iglesia sa ilang, nakasama ng mga anghel, na nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Sabi ko doon, malinaw po dyan na merong iglesia. Meron ng iglesia. Yan nga yung iglesia sa ilang. Alam nyo, mga minamahal kong mga kaibigan, pagkarakan sabi niya sa akin, alam mo Brad, yan ay hindi iglesia. Tingnan mo, basahin ko niya sa inyo. Inabot agad nung isang kasama yung bersyon ng Biblia, na yung mga bersyon. Ang nakalagay nga naman doon ay assembly. Assembly of God. Hindi yan na iglesia. Sa isa namang salin, ito pa niya ang isang salin. Congregation. Nakalagay din congregation. Hindi yan yan church. Hindi yan iglesia. Isa pang salin niya para patunayan ko sa inyong hindi yan iglesia. Mabasa mo naman doon, children of God. O children of Israel. Sabi ron, ay hindi yan iglesia niya. Ngayon, ay ako naman po ay merong yung kulay violet na New Testament na galing sa aking kaibigang Saksi ni Jehovah, yung Greek interlinear ba yun? Interlinear? O ano bang bigkas doon? Tinignan ko po doon, yung 7:38. Ay, ang nakalagay naman doon mga kapatid ay, Ecclesia in Teremo. Ay, church in the wilderness. Iglesia sa ilang. Sabi ko, kaya kung ang atin pong pagbabatayan nitong Griego, sapagkat alam naman ninyo na ang New Testament ay nasulat sa salitang Grego, ang nakalagay po dito ay Ecclesia. Kaya maliwanag na yung sinasabi ko ay meron ng eksistidong iglesia bago pa yung iglesia ni Kristo noong 1914. Church in the wilderness. Sabi niya sa akin, tanggapin ko na yan ay iglesia. Kung yan ay iglesia, ay bakit nagtayo pa si Kristo ng iglesia? Sa Mateo 16:18. Idea niya ay dalawa ng iglesia. Nakaganyan sa aking mukha yung kanyang dalawang daliri. Sabi ko, matras ako. Sabi ko, hindi po dalawa ang iglesia. Isa lang ang iglesia. Ang itinayo ni Kristong iglesia ay yun din. Yung Israel din. Sabi ko, hindi nagkakadalawang iglesia. Kasi nung dumating si Kristo dito sa lupa, nung siya ay makitulad sa mga tao, at magtayo siya ng iglesia, ang Israel o yung kanyang iglesia ay nakadapa ang pananampalataya. Nakadapa. Kaya nga sabi ni Kristo, ako'y naparito sa sariling akin, hindi ako kinilala o hindi ako tinanggap ng sariling akin. Bagsak ang pananampalataya ng Israel. Kaya sabi niya, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia.
Ang itinayo niya, yun ding mga Israelita. Kaya mapapansin natin, yung 12 alagad na kanyang pinili, yun po ay pawang Israelita. Wala naman dong hintil. Yun ang iglesia, yun ang unang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Mateo 16:18. At pagkatapos ang sabi pa nga niya, nung utusan niya, itong mga Hudyo na ito, itong mga Israelitang ito, sabi niya, huwag kayong pumunta. Inutusan niyang dala-dalawa, huwag kayong dumaan sa mga hintil, ha? Sabi niya. Kundi yan niya ang inyong puntahan na yung inyong mga kapatid. Sapagkat ang sabi nga niya, ako'y naparito upang hanapin at iligtas ang nawala sa sangbahayan ni Israel. Kaya yung iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ay pawang Israelite, pawang Sabbath keeper po yun. Pawang nangingili ng Sabado, pawang hindi kumakain ng karumaldumal, pawang sumusunod sa mga kautusan ng Diyos na ibinigay sa Israel. Kaya kapag ang iglesia ngayon ay walang katangian na ganyan, hindi po yan ang tunay na iglesia. Sapagkat ang iglesyang itinayo ni Kristo ay pawang Sabbath keeper. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, ang sabi naman doon ng ating Panginoon, ay meron siyang ibang mga tupa na wala pa sa kulungang yaon. Ibig sabihin, wala pa sa kulungang kanyang itinayo, wala pa doon sa Israel. Kinakailangan naman anyang dalahin ko rin sa kulungan upang sila'y magkaroon ng isa lamang pastor at yun nga ay siya. At yung ibang mga tupa na yun ay yun po'y tumutukoy sa mga hintil. Yan. Kaya nga, mula sa Israel ay ipinangaral sa mga hintil yaong pabalita upang sila rin ay maging kabahagi ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 2, ang talatay 39, sapagkat sa inyo ang pangako. Sino ang kanyang kausap dito? Yaong mga Israelita. Sabi niya, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon natin Diyos sa kanila. Sa inyong pangako, sabi sa inyong mga Israelita, sa inyong mga anak, at maging sa nangasa malayo. Yung nasa malayo na tinutukoy doon, yan po yung mga hintil. Yan yung ibang tupa na kinakailangan din namang dalhin sa loob ng iglesia. Kaya nga, sabi doon sa Efeso 2, datapwat ngayon sa pamamagitan ni Kristo, kayo nung dati ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Inianib sa Israel para maging kabahagi ng mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang bayan o sa kanyang iglesia. Para magkaroon ng pag-asa, mapanuto, maging angkop sa Diyos ang kanilang mga paglilingkod. Kaya nga doon sa aklat ng Roma, Kapitulo 11, sabi ron, hindi itinakwil ng Diyos ang Israel. Sabi ni Apostol Pablo, siya man ay Israelita sa angkan ni Benjamin. Kagaya niya ng panahon ni Elias, akalaan niya ni Elias ay nag-iisa na lamang, pero sabi niya hindi, ako anya'y nagtira ng 7,000 lalaki na hindi nagsiluhod kay Baal. Meron pa ding natitirang mga tapat. Ay gayon din naman niya sa panahong ito, sa kasalukuyan ay may isang nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. Meron ding mga Israelitang nanatili na tapat at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Yun. Kaya nga, kita nyo, yung itinayo ni Kristong iglesia purong manghudyo pa rin. Ay doon tayo inihugpong. Yung mga nalalayo ay doon inianib. Ulibong ligaw na inihugpong sa tunay na puno ng ulibo. Inianib ka sa Israel. Kaya sabi doon ni Apostol Pablo,
ay ikaw ay sanga, huwag kang magpalalo dun sa ugat. Kundi matakot ka sapagkat ikaw man, kung hindi ka sasampalatayo, hindi ka susunod, ikaw man ay puputulin. Ay kung yun nga ikang tunay na sanga, ay dahil sa kanilang pagsuway at hindi pananampalataya ay pinutol, ay ikaw pa naman, na ulibong ligaw, na inihugpong lamang. Kaya sabi, matakot ka, huwag kang magpalalo. Ibig sabihin, sumunod ka rin. Bilang ikiinihugpong, hintil na inianib, sa tunay na puno ng olibo, inianib sa Israel kung ano ang batas, kung ano ang mga kautusan na ginagawa ng Israel. Ikaw bilang Israel sa Espiritu, na inihugpong sa Israel sa pamamagitan ni Kristo, ay susunod ka rin. Huwag kang magpalalo. Sa anumang paraan, ay ikaw man ay puputulin kung hindi ka mananatili sa Kanya. Yan ang sabi ng talata. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Kaya kailangang maihugpong. Aklat ng Roma, Kapitulo 9, talatay 4, ganito po ang pagkasabi. Napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop, ang kaluwalhatian, at ang mga tipan, at ang pagbibigay ng kautusan, at ang paglilingkod sa Diyos, at ang mga kapangakuan. Pawang sa kanila yon. Wala naman doon bahagyang hintil. Wala namang ibinigay sa hintil. Ang lahat ng iyan ay ibinigay sa Israel. Ano-ano yon? Pagkukupkop, kaluwalhatian, mga tipan, pagbibigay ng kautusan. Ano pa? Paglilingkod sa Diyos, ay maging paglilingkod pala sa Diyos kung hindi ka kaanib sa Israel. Hindi para sa iyo yon. At maging mga kapangakuan. Kaya nga pag sinabi, yan ikang Sabat sa Israel lamang, correct. Hindi natin tututulan yon. Bakit? Hindi naman ako hintil na. Ako'y Israel na sa Espiritu sa pamamagitan ni Kristo. Ang binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Kaya ako, dati hintil, ibinihis sa akin si Kristo. Ay si Kristo na ibinihis sa akin ay Hudyo. Ako'y naging Hudyo sa Espiritu. Hindi ako nag-aangkin nun, Yun ay sinasabi ng banal na kasulatan. Aklat ng Roma, Kapitulo 2, 28 hanggang 29. Hudyo sa Espiritu, tuli ang puso. Sabi roon, ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Kung ikaw ay nasunod niya sa kautusan ng Diyos, nananampalataya ka kay Kristo, ikaw ay tunay na Hudyo. Israelita. Hindi sa laman, kundi sa Espiritu, tuli ang puso. Kinikilala ng Diyos. Galatia 2 o 3, 29, binhi ni Abraham, tagapagmana ng pangako. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. At kapag ikaw ay naianib na diyan, natural, susunod ka na sa mga kautusan ng Diyos. Hindi po pwede yung mga sinasabi nilang wala kang gagawin para ikaw ay magkamit ng buhay na walang hanggan, kasi nungalingan po yon. Dinadaya kayo noon. Yung mga nagtuturo, na di umano'y wala na ang kanang gagawin para ikaw maligtas, ay pandaraya po. Walang ganung itinuturo ang Biblia. Hindi ka na kailangan sumunod sa utos, partikular sa 10 utos. Ano yun? Kaya niya pag may nagturo na meron, dapat ka pang gumawa, yun ay ibang ebanghelyo, inyong itakwil. Naku po, may malaking pandaraya sila ang inyong itakwil. Kasi hindi nila naunawaan yung kanilang binabasa. Isinisinsay nila, wala nga silang tiyaga, isinisinsay ng mga walang tiyaga. Kagaya rin ang ginagawa nila sa ibang kasulatan, isinisinsay din nila sa ikapapahamak din naman nila. Ano? Biro mong ituro sa tao, kapag ganyan may nagturong, meron kang dapat gawin. O ikaw ay dapat gumawa upang ikay maligtas, yun ikay ibang helyo, dapat ay itakwil ba? Ay di itinatakwil mo mismo si Kristo, itinatakwil mo. Ay si Kristo mismo may sabi,
Kung gusto mong magkamit ng buhay na walang hanggan, anong iyong gagawin? Sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Kaya sabi ron sa Galacia, huwag kayong padaya, mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid, sa mga bulang mga ngaral na yan. Ang Diyos ay hindi na pabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Galacia 6:7 at saka 8, sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Huwag kayong padaya doon sa mga sinasabing huwag na kayong gumawa. Walang ganong itinuturo. Na hindi na kayo dapat sumunod sa kautusan ng Diyos para maligtas. Aariing ganapan niya kayo. Kahit di kayo sumunod. Dahil niya yung libre. Hindi ginastusan. Biyaya. Hindi kailangan gumawa. Ang tinutukoy ba doon hindi mo kailangan gawin ay pagsunod sa 10 utos ng Diyos? Hindi. Ang tinutukoy doon na hindi mo kailangan gawin ay yung pagtutuli. Matuto kayong umunawa ng talata sa tamang context. Huwag pretext. Itinatago ninyo. Yung katotohanan ay inyong tinatabunan ng kasinungalingan. Ang napakaganda sanang diwa ng talata ay sinasalahula, inaabuso, sinasamantala ninyo. Kaya hindi ako makatiis na hindi magbigay ng reaksyon kasi maliligaw ang mga tao. Biro mo yan, katulad lahat ng halos nagko-comment sa aking post kapag ako nag-post ng sabi ko kinakailangan tayong gumawa. Di ko naman winawalang halaga yung biyaya. Hindi ko rin winawalang halagang pananampalataya. Ang idinidin ko at tinututulan ko, yung sinasabi ninyo hindi na kayo kinakailangan gumawa at kayo ligtas na. Saan ba kayo naligtas? Yun ay self-proclaim. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo, yung nagpapatuto sa kanyang sarili, ang kanyang patuto ay hindi totoo. Hindi katotohanan. Kayo sinasabi niyo kayo ligtas na. Kaya kayo sumusunod. Saan ba kayo naligtas? Ano yun? Una ang kalesa bago kabayo? Nag-e-exam ka pa lang may grade ka na, pasado ka na. Tumatakbo ka pa lang may trophy ka na. Hindi ganon. Walang ganong itinuturo ang Biblia. Ligtas na niya kami, kaya kami sumusunod, kabulaanan. Saan ka naligtas? Ligtas ka na ba sa apoy ng impyerno? Naroon ka na ba sa langit para masabi mo kayo ligtas na? Nauunawaan ba ng mga Seventh-day Adventist yung kanilang doktrina na investigative judgment? How come? Na nasabi ninyong kayo ligtas na? Alam niyo ba yung hatol sa inyo? Doon sa masiyasat na paghuhukom? Para sabihin niyong kayo ligtas na? At sasabihin niyong kaya kayo sumusunod? Walang ganon. Susunod ka muna. E-exam ka muna. At ipapasa mo. At yung Diyos, yung magsisiyasat at mag-check noon kung tama yung ginagawa mo. Kaya nga merong masiyasat na paghuhukom. At siyang magpapasiya kung ikaw ay pasado, ligtas o hindi. Kung anong igagawad sa iyo, kung langit o apoy ng impyerno. Nagiging hukom kayo ng inyong mga sarili. Ligtas na. Saan kayo naligtas? Ligtas sa gutom kasi marami kayong bigas, maraming donasyon sa inyo. Pero hindi nyo tiyak kung kayo ligtas na doon sa apoy ng impyerno. Kasi Diyos ang nakakaalam kung anong inyong motibo, kung anong inyong mga gawa, kung anong inyong mga iniisip, kung yan ba'y karapat-dapat sa kanyang biyaya. Napakaliwanag ng sabi ng ating Panginoong Hesus. 16 hanggang 17, nagtanong yung binata, ito mga kapatid ang tunay na ilang talata lang yan ng Biblia. Pag ang usapin ay kaligtasan doon sa apoy ng impyerno,
at pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Maliwanag ang turo ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag na kayong kung ano-ano pang mga justification, sanctification, glorification. Very simple. Nagtanong yung binata, mabuting guro, ano ang mabuti kong gawin upang ako'y magkamit ng buhay na walang hanggan? Walang paligoy-ligoy ang sagot ng ating Panginoong Hesus. Hindi sinabing, unang bahagi ay justification, ikalawa ay sanctification, saka pa may glorification. Pinagugulo ninyo ang Ebanghelyo ni Kristo. Simple ang sagot ng ating Panginoong Hesus. Kung gusto mong magkamit ng buhay na walang hanggan, anong gagawin? Sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. At ikaw na may tutulungan niya. Doon sa hindi mo masunod, sabi niya, doon gagawa ang biyaya. Meron kang tagapamagitan sa Ama. Si Jesucristo ang matuwid. Ang iyong tungkulin ay sundin ang mga kautusan ng Diyos. Kasi nungalingan nyo, sasabihin wala kayong gagawin. Kahit pa sa pag-aaring ganap. Hindi po pwedeng wala kang gagawin. Hindi po pwedeng hindi ka susunod sa utos. Kasi yung pagsampalataya per se, utos na po yun ng Panginoon. Ha? Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya naman kayo sa akin. Yan ay utos. Sabi ni Apostol Pablo, 16:30, sabi daw mga Ginoo, ang tanong ng kawal, anong dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Anong sagot ni Apostol Pablo? Ang sabi ba ni Pablo? Huwag ka nang gumawa. Tumunganga ka na lang. Kapag ikaw ay may ginawa, yan ay salvation by work. Naku po, Diyos ko. What must I do? Ano raw ang gagawin? Sabi ni Apostol Pablo, sumampalataya ka. Gawa, yung pananampalataya, gawa na. Paano sasabihin yung wala kayong gagawin sa pag-aaring ganap? We are saved by grace through faith. Ay yung pananampalataya na tinutukoy doon, hindi naman pwede doon yung walang gawa. Ang pananampalataya ang tinutukoy ng Biblia na ikapagtatamo ng biyaya, ikapagtatamo ng kaligtasan, ay yan ay yung pananampalatayang may kaakibat na gawa. Santiago, Kapitulo 2, talatang 14. Anong pakikinabangin mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Ay sa dami ng nananampalataya ngayon, ay di lahat ng nananampalataya ay ligtas na, inaring ganap na. Ay kaso hindi ganon ang sinasabi ng Biblia. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kaniyang sarili. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa, ay nagiging sakdal ang pananampalataya. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa'y inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ay saan nyo baga dadalhin yung mga talatang yan? Sapagkat kung paanong ang katawan ay walang espiritu, ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ibig sabihin walang kabuluhan, useless. Manampalataya ng manampalataya. Hindi ka naman sumusunod sa kautusan ng Diyos. Hindi mo naman nilalakipan ang gawa. Ay sabi ng talata, ay demonyo man nagsisisampalataya, nanginginig pa.
Pero sa apoy ng impyerno din ang punta noon. Kaya pagkaligtasan doon sa apoy ng impyerno ang usapin. Kapag pagmamana ng buhay na walang hanggan, hindi pwede riyan yung mga itinuturo nila na wala ka nang gagawin. Walang ganon. Yun po'y talagang malaking kasinungalingan, pamumusong, paglaban sa turo ng ating Panginoong Hesus. Ang unang-una nilang nilalabanan ng ating Panginoong Hesus. Sundin mo ang mga kautusan. Yan ang iyong gagawin. Yan ang tungkulin ng tao. Ay paano sasabihin yung walang gawa? Kaya kung merong pananampalatayang tinatanggap ang Diyos, yun yung pananampalatayang ikapagtatamo ng biyaya, pananampalatayang ikaliligtas, pananampalatayang ikapagmamana ng buhay na walang hanggan. Yun po yung pananampalatayang genuine, totoo, merong kaakibat na pagsunod o pagtalima. Hebreo, Kapitulo 5, ang talatay 9, at nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan. Sino yung pinapaging sakdal na gumawa ng walang hanggang kaligtasan? Ang ating Panginoong Hesukristo. Para kanino daw yung ginawang kaligtasan? Sa lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya. No? Ang magtatamo ng walang hanggang kaligtasan na hindi masusunog dun sa apoy ng impyerno, bagkus ay papasok sa langit at magmamana ng buhay na walang hanggan, ay yaong nagsisitalima. Ewan ko sa inyo kung saan kayo nakakuha ng mga aral na kayo wala nang gagawin. Babasa ako ng mga sulat ni Ellen G. White na kinikilala ninyong propeta. First volume ng Selected Messages, 373, paragraph 1. Iniliwat ko na po sa wikang Tagalog. Sabi dito, marami sa kasalukuyang panahon ang nagsasabi, manampalataya ka lamang at mabubuhay ka. Ngunit ang pananampalataya at ang mga gawa ay magkasama. Ang paniniwala at ang paggawa ay magkaugnay. Wala nang mas kaunting hinihingi ang Panginoon sa kaluluwa ngayon kaysa sa kanyang hinihingi kay Adan sa paraiso bago siya nagkasala. Anong hinihingi? Ganap, sakdal na pagsunod, walang bahid, walang dungis na katwiran. Ang hinihingi ng Diyos sa ilalim ng tipan ng biyaya ay kasing lawak din ng hinihingi niya sa paraiso. Pakikiayon sa kanyang kautusan na banal, matuwid at mabuti. Hindi pinahihina ng Ebanghelyo ang mga pag-angkin ng kautusan. Sa halip, itinataas nito ang kautusan at ginagawa itong marangal. Sa ilalim ng bagong tipan, hindi mas kaunti o hindi nabawasan ang hinihingi kaysa hinihingi sa ilalim ng lumang tipan. Huwag sanang yakapin ninuman ang pandarayang kaaya-aya sa likas na puso. Natatanggapin ng Diyos ang pagiging taus-puso, anuman ang paniniwala, ganuman ang kakulang ang pamumuhay. Hinihingi ng Diyos sa kanyang anak ang sakdal o ganap na pagsunod. Napakaliwanag ng sulat ng Ellen G. White. Ang hinihingi niya upang tayo'y magtamo ng walang hanggang kaligtasan ay sakdal na pagsunod. At siyempre, hindi naman natin kinakalimutan yan. Magagawa natin yan sa tulong at habag sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo.
Pero ikaw ang gagawa sa tulong ni Kristo. Ilang sulat lang na Ellen G. White ang babasahin ko. Christ Object Lesson, 391, paragraph 2. Hindi binabawasan ni Kristo ang mga hinihingi ng kautusan. Sa malinaw at hindi mapag-aalinlangan ng pananalita, ipinahayag ng Diyos na ang pagsunod sa kanyang mga kautusan ay siyang kondisyon upang ang tao ay magkamit ng walang hanggang buhay. Ito rin ang kaparehong kondisyon na hinihingi kay Adan bago siya nagkasala. Hindi nabawasan ang inaasahan ng Panginoon sa kaluluwa ngayon kaysa sa kanyang inaasahan sa tao sa paraiso. Ano yon? Perfect obedience. Ganap na pagsunod. Sakdal na pagtalima. Walang dungis na katwiran. Ang hinihingi sa ilalim ng tipan ng biyaya ay kasing lawak din ang hinihingi na itinakda sa Eden. Pakikiayon o pagsunod sa kautusan ng Diyos na banal, mabuti, at matuwid. Pagkalilinaw niyang mga sulat, komentaryo ni Ellen G. White. Ano pa? Ito pa ang sabi niya sa kanyang sulat. Sa Review and Herald, chapter 1415, ito pong pagkasabi. Ang bawat tao ay binibigyan ng kalayaan sa pagpili. Nasa kanya ang pagpapasya kung siya ay tatayo sa ilalim ng itim na watawat ng paghihimagsik o sa ilalim ng watawat ng may bahid dugo ng prinsipeng si Emmanuel. Taglay ang malalim na malasakit, binabantayan ng langit ang tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama. Tanging ang mga masunurin lamang ang makapapasok sa mga pintuan ng banal na lungsod ng Diyos. None but the obedient can enter the gates of the city of God. Sa mga pumipiling magpatuloy sa pagsalangsang, ang hatol ng kamatayan ay kailangang ipahayag sa wakas. Upon those who choose to continue in transgression, the death sentence must at last be pronounced. Ang lupa ay lilinisin mula sa kanilang mga kasamaan at sa kanilang pagsuway sa Diyos. Sa kaunting panahon pa, at ang masama ay mawawala na. Oo, sisiyasatin mong mabuti ang kaniyang kinalalagyan at siya'y wala na. Aklat ng mga Awit, 37, talatang 10. Sapagkat narito, dumarating ang araw na nagniningas na parang hurno, at lahat ng palalo, oo, at lahat ng gumagawa ng kasamaan ay magiging dayami. At ang araw na dumarating ay susunugin sila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na hindi mag-iiwan sa kanila ng ugat ni sangaman. Sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa araw na aking gagawin ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Aklat ng Malakiyas, Kapitulo 4, 1 at 3. Kaya, nasa atin ang pagpili. Sa ilalim ng anong watawat tayo tatayo? Sabi dun ni Ellen G. White. Ano? Mga minamahal kong mga kapatid, mga kaibigan, malinaw ang katotohanan. Ang bawat tao ay binigyan ng Diyos ng kalayaan sa pagpili. Walang pinipilit ang langit, ngunit may malinaw na panawagan. Samantalang tayo ngayon ay nakatayo sa gitna ng isang dakilang tunggalian. Hindi ito laro, hindi ito opinyon, kundi usapin ng buhay at kamatayan. Hindi kamatayan dito, kundi kamatayan doon sa apoy ng impyerno. May dalawang watawat na nakataas sa harap natin. Ang una ay ang itim na watawat ng paghihimagsik.
Isang landas ng pagsuway, pagmamataas, at patuloy na pagsalangsang. Ang ikalawa naman ay ang watawat na may bahid dugo ng prinsipeng si Emmanuel. Ang watawat ng krus, ang watawat ng sakripisyo, ng masunuring pananampalataya. Habang nagpapatuloy ang laban ng mabuti at masama, binabantayan ng buong langit ang ating mga pasiya. Hindi lahat ng nagsasabing sila'y naniniwala ay makapapasok sa lungsod ng Diyos. Maliwanag ang pahayag. Tanging ang mga masunurin lamang ang makapapasok sa mga pintuan ng banal na lungsod ng Diyos. None but the obedient can enter the gates of the city of God. Upon those who choose to continue in transgression, the death sentence must at last be pronounced. Huwag kayong maniniwala dun mga kapatid, doon sa sinasabing wala na kayong gagawin. No? Kung gusto nyong magkamit ng buhay na walang hanggan, kay Kristo kayo maniwala. Sundin ang mga kautusan ng Diyos. Ang mga pipiling manatili sa pagsuway ay haharap naman sa hatol na kamatayan. At alam natin na yaon ay malapit na. Kaya nga sabi ng Biblia, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Darating ang araw, mga kapatid ko, nalilinisin ng Diyos ang lupa. Wala nang kasamaan, wala nang paghihimagsik, wala nang pagsuway. Ang kasalanan ay hindi na mananatili, magpakailanman. Kaya ngayon ang tanong, sa ilalim ng anong watawat ang bawat isa sa atin ay tatayo? Hindi sapat ang mabuting hangarin. Hindi sapat ang pagiging taos-puso lamang. Ang panawagan ng Ebanghelyo ay pananampalatayang nahahayag sa pagsunod. Ang dugo ni Kristo ay hindi lisensya upang magpatuloy ka sa pagkakasala. Ang biyaya ay hindi nagtuturo upang ikaw ay huwag gumawa o sumunod sa kanyang banal na kalooban. Kundi, ito'y nagbibigay ng kapangyarihan upang matagumpay mong labanan niya ang kasalanan. Upang makasunod ka sa kaniyang mga kautusan. Kaya hindi totoo, malaking kasinungalingan. Yaong mga pagtuturo na sabing hindi ka na dapat gumawa, hindi ka na dapat sumunod sa kautusan ng Diyos. Ikaw ay ligtas na. Walang ganun. Susunod ka muna bago ka maligtas. Sasampalataya ka muna bago ka maligtas. Kung nais mong tumayo sa ilalim ng watawat ng ating Panginoong Hesus, kung nais nating makasama doon sa magsisipasok sa banal na lungsod ng Diyos, manumbalik tayo sa Panginoon. Piliin natin ang pagsunod, piliin natin ang katapatan, piliin natin ang buhay na walang hanggan. Na yan ang aking dalangin sa matamis na pangalan ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Naway ang pagpapala ng Diyos ang sumaating lahat ngayon at magpakailanman sa pangalan po ni Jesus. Amen. God bless po.